Bakit madami ang nangamba dahil sa April 8 solar eclipse? Kamakailan lamang ay naganap ang tinatawag na total solar eclipse na tumagal ng higit sa 4 na minuto, isa sa pinakamahaba na naranasan sa mundo. Ang eclipse ay isang natural na phenomenon na kayang ipaliwanag ng siyensya, ngunit may mga tao na di maiwasan ang matakot at sabihing isa itong kababalaghan. Ayon sa pagsusuri, ang kaganapan ay may koneksyon sa Biblia at maaaring maging mensahe ng Panginoon para sa sanlibutan. Sa pagtalakay ng kaganapan ay nang ibabaw ang number 7 na ang ibig sabihin ay totality o kabuuan. 3 beses lumabas ang numerong ito na konektado sa nakaraang eclipse. Una, 7 taon na ang nagdaan ng maganap ang August 17, 2017 solar eclipse na nasal ayan sa Amerika, kung saan din naganap ang April 8 eclipse ng kasalukuyang taon. Pangalawa, ang 2017 eclipse ay dumaan sa 7 syudad na tinaguriang Salem, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ayon sa nakasaad sa Biblia, ang Panginoon ay nagpahiwatig at nag-alok ng kapayapaan na dapat makamtan sa mundo. Ito ay itinuturing na isang babala na dapat talikdan ng sangkatauhan. Pangatlo, ang April 8, 2024 eclipse ay muli na namang namataan sa 7 syudad na tinatawag na Nineveh. Nakasaad sa Biblia na pinagkalooban ng Panginoon ang sanlibutan ng 40 days upang pagsisihan ang mga kasalanan at magbalik loob sa Kanya. Ito ay itinuturing na araw ng paghuhukom o yung tinatawag na tribulation period na kung saan ang anak ng Diyos ay muling magbabalik sa mundo. Kaakibat nito ang mga kagimbal-gimbal na pangyayari na ayon sa pagsusuri ay nagsisimula na dahil sa mga kakaibang pangyayari na nararanasan sa kasalukuyan gaya ng digmaan, lindol, baha at iba pang kalamidad, kasama na dito ang pagkalat ng mga sakit gaya ng pandemya. Sinasabing end-time prophecy ang mga kaganapan pero walang makapagsasabi kung ito'y totoo kaya't mananatiling haka-haka ang lahat. Ngunit dapat nating tandaan na ang eclipse ay isang natural na phenomenon at hindi kababalaghan na kinakailangan munang mangyari upang magtulak sa atin na itama ang ating mga maling gawain. Ito ay pwedeng gawin anumang oras, maging bukal lang sa kalooban at hindi na kailangan pa ng anumang pangyayari o kadahilanan. Isang paraan lamang upang ituwid ang ating pagkakamali at baguhin ang takbo ng buhay. Ito'y walang iba kundi ang linisin ng kaisipan. Ang mga negatibong bagay na pumapasok sa ating isipan ang siyang nagdudulot sa atin ng takot, galit, kalungkutan at pangamba. Kung papalitan natin ito ng positibo ay garantisadong sasaya at magiging matiwasay ang ating pamumuhay. Totoong hindi natin kayang baguhin ang mundo pero kaya nating baguhin ang ating sarili. Ugaliing mag-isip ng positibo sa lahat ng oras at gaganda ang pananaw sa buhay. Kung maganda ang saloobin, ito'y kusang lilito sa panlabas na kaanyuan na magiging daan upang maging halimbawa sa kapwa na pwedeng tularan. At tiyak na matutuwa ang Panginoon kung tutulungan natin siya na tulungan tayo upang mapaganda ang ating buhay. Sa mga nagnanais ng karagdagang impormasyon kung paano malilinis ang kaisipan at sanayin ang sarili sa pagiging positibo, mag-comment lang at ang inyong lingkod ay handang tumulong upang makamit ang inner peace and happiness. May the light be with you.